Simula nga po nang i-trade ng Boston Celtics ang kanilang superstar na si Jaylen Brown, bumaba nga ang expectation sa kanilang makakapag-compete sa Eastern Conference. Sa dami ba naman ng mga teams na nag-improve ngayong season, na mahihirapan talaga silang makasabay, lalo pat isang injury prone na nga ang kanilang nakuha na si Paul George sa trade. Pero ayon sa isang analyst, hindi rin naman dapat basta-bastahin o maliitin ang lineup ngayon ng Boston. Meron pa rin naman silang sapat na talento na kayang mag-compete sa East. Napaka-solid lalo ang starting five na bubuuhin ni na Peyton Pritchard, Derek White, Paul George, Jason Tatum at ang bagong sentro na si Mitchell Robinson. Though humina ang scoring ability ng starting lineup sa pagkawala ni Jaylen Brown, hindi rin naman malabong kayanin at tapatan ito ni Paul George next season. At yan ang ating aabangan, lalo pat ayon mismo sa sinabi ni Paul George. Pangako nga nito na hindi niya bibiguin ang mga Celtics fans. Samantala, matagal-tagal na rin naman ang nakakalipas mula nang lumabas ang trade ni Jonathan Kuminga sa Los Angeles Lakers ngayong off-season. Hanggang ngayon, hindi pa rin naman ito natutuloy. Kaya may ilang mga fans ang nag-question. Kakayanin nga ba ng Lakers masungkit ito bago matapos ang off-season? Well, ayon sa pinakahuling inilabas na balita ni Britt Siegel, kabilang pa rin naman ng Lakers sa mga teams na nag-aabang kay Kuminga, kung saan kasama nila dito ang Cleveland Cavaliers. Silang dalawa ang may interes sa pagkuha kay Kuminga sa isang sign and trade deal. Hindi pa rin naman nagbabago ang isip ni Rob Pelinka sa kanyang desisyon na i-offer si Jared Vanderbilt sa Atlanta Hawks bilang kapalit ni Kuminga sa isang trade, dahil handa pa rin naman silang maghintay at willing rin naman silang papirmahin ito ng kontrata na nagkakahalaga ng $14 to $16 million per year. Kapag sumang-ayon nga dito at pumayag si Kuminga, sisiguraduhin ng Lakers na isa sa katuparan nila agad ang trade negotiation sa Atlanta Hawks. Sa kabilang banda, isa nga po mga idol ang Golden State Warriors sa pinaka-competitive na team sa buong NBA bawat taon. Kaya hindi na nakakagulat bakit maraming mga fans ang nag-expect na magiging isa silang championship contender. Ang problema dahil nga sa pinaggagawa ngayon ng front office, naniniwala si Kendrick Perkins walang balak ang Warriors magkampiyon next season o di kaya mag-compete sa Western Conference. Kita last season na hindi umuubra ang lineup nila sa West sa hindi pagpasok sa playoffs. Ilang buwan na nga sila noong nakapako sa ibaba ng standings, kaya kung wala silang gagawing pagbabago at aasa na lamang sila sa kanilang rookie na si Axel Lendeberg, wala nga pupuntahan ng kanilang team. Aaksayhain lamang nga daw nila ang panibagong prime year ni Stephen Curry. Posible pa nga pong mas lumala pa ang kanilang kalagayan next year kumpara last season, since inaasahan na hindi nga dito maglalaro sina Jimmy Butler at Moses Moody na dalawa sa mga key player nila.